Tutulong ako sa pag-aasikaso sa mga bisita, pag-volunteer ni Carlo habang buhat niya si Theodore na kumakain na naman ng chocolates. Sinilip ko ang labas at dumami na ang mga bisita. Hindi ko kilala ang iba, pero ang mahalaga ay may bisita kami at masaya ang Pasko at araw ng anak ko. Nilingon ko si Carlo. Sige na nga, mapilit ka eh. Lumapit ako kay Theodore para ayusin ang kanyang sapatos. Kumuha rin ako ng birthday hat at isinuot ko sa anak ko. Happy birthday, anak! Kumain ka ng marami ngayon. Kinurot ko ang kanyang pisngi at pinahiran ang kalat ng chocolate sa kanyang labi gamit ang hintuturo ko. Ang dungeons naman ng birthday boy. Lechon tray. Agad akong napalingon nang marinig ko ang sigaw ni Abby. Nakita ko na tumatakbo siya patungo sa kusina. Agad ko siyang nilapitan at kunot noong tiningnan. Ano ang hinahanap mo? Tanong ko. Nagulat ako nang binigay niya sa akin ang sandok at nagtungo sa may cabinet. Hawakan mo muna, hinahanap ko ang lechon tray. Nakalimutan kong ihanda kagabi. Dumating na ang lechon. Napabuntong hininga na lang ako at lumapit sa kanya. Ano ba ang nakain mo, Abby? Nasa lamesa na ang lechon tray. Lechon na lang kulang. Gulat niya akong nilingon. Ha, napailing na lang ako at tinalikuran siya. Lutang na naman si Abby. Ano kaya iniisip niya? Hay! Natigilan ako sa paglalakad nang makita ko si Sir William. Agad kong nilingon si Abby na hindi man lang gumalaw. Nakita ko ang pagliwanag ng mata ni Carlo habang si Kayla ay hawak-hawak na si Theodore. Good morning po, Sir William, bati ko. Ngumiti siya sa akin at binalingan ang anak ko na nasa bisig ni Kayla. Napairap ako nang makita ko ang paninigas ni Carlo sa kanyang kinatatayuan. Hindi maipagkaila na sa kanya nga ito. Ngumisi si Sir William at inilahad sa akin ang regalo na dala niya. My gift for him. I hope he likes it. Tumungo ako. Sigurado ako na magugustuhan niyo ito, Sir William. Maraming salamat. Niliitan niya ako ng mata. I told you, don't call me, sir. Natigilan ako saglit at tumungo. Sige, William. Hindi ko alam kung ano ang susunod ko na sabihin. Marami ng mga tao sa labas at malapit na magsisimula ang birthday party ng anak ko. Sa kailigan ni Abby ng mga bata ay halos lahat ng mga bata malapit sa amin ay iniimbitahan niya. Maupo ka muna rito, William. Inilahad ko sa kanya ang upuan. Where's Abby? Umawang ang labi ko. Busy po si Abby, pero sasabihin ko sa kanya na narito ka. Sock, she's avoiding me, ha? Kinagat ko ang ibabang labi ko at binuikan si Abby sa kusina. Akmang tatawagan ko na sana siya nang bigla siyang lumabas, gamit ang back door. May nangyari ba? Inis na inis pa rin ba si Abby kay William? Napabuntong hininga-hininga na lang ako at bumalik sa sala. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Kanta naming lahat habang pumapalakpak. Umaapaw ang mga boses ng mga bata. Hindi ko maiwasan ang mapangiti dahil tingin ko ay nababaguhan ang anak ko sa kanila. Nakatayo ang anak ko sa upuan habang nasa likuran niya ako. Nasa harapan niya naman ang cake na ginawa ko. Blow the candle, Theodore. Sambit ko sabay halik sa pisngi ng anak ko. Si Abby ay nasa malayo, kinukunan kami ng picture habang sa tabi niya ay si William ba nakahalukip-kap. Nang hindi gumalaw ang anak ko ay hinawakan ko ang kanyang balikat. Anak, blow the candle na. Ngumuso pa ako para gayahin ng anak ko ang ginawa ko. Nang matapos ay nagpalakpakan na ang mga bata sabay upo sa kani-kanilang upuan. Hinalikan ko sa pisngi ang anak ko at binuhat. Yeye! Inangat ko ang kamay ng anak ko at kinaway-kaway sa mga bata. Ang daming mga bata, Theodore. Kapag nakikipaglaro ka sa kanila, marami kang magiging kaibigan. Nagsimula na sa pag-aasikaso ang mga staff ng catering service. May background music din at saka nag-hire pa ako ng clown para sa mga bata. Abby, tawag ko kay Abby na ngayon ay busy sa pagpipicture. Nag-angat siya ng tingin sa akin at lumapit. Bakit? Ninuso ko si William na nag-iisa sa lamesa. Asikasuhin mo si William. Umawang ang labi niya at akmang utol pero iniwan ko na siya para lapitan si Carlo. Hoy, sis, matamlay yata ang birthday boy ngayon. Kinurot ni Carlo ang pisngi ng anak ko pero nagulat na lang ako nang niyakap ako ni Theodore sa leeg. Papa, pareho kaming nagulat ni Carlo sa sinambit ng anak ko.
Sumikip ang dibdib ko at ibinaba siya. Nag-alalang binalingan ako ni Carlo. Sis, napakagat ako sa ibabang labi ko. Hindi alam ni Carlo o ni Kayla na si Hunter ang ama ni Theodore. Hinahanap niya, lumuhad si Carlo at pinahiran ang luha ng anak ko. Huwag ka nang umiyak. Ako muna, okay. Nakatulala lang ako habang pinagmamasdan ng anak ko na nagsisimula na sa pag-iyak. Agad siyang binuhat ni Carlo at inalo-alo. Ako muna ang bahala sa kanya. Kawawa naman ang birthday boy. Sinundan ko lang ng tingin si Carlo habang papatungo sila sa mga bata na pinapasaya ng clown. Nanunubog ang mata ko at mas lalong sumikip ang dibdib ko. Alam ko na busy si Hunter pero sana makapunta siya. Ayokong maging malungkot ang birthday ng anak ko. Pumasok ako sa loob ng apartment at dumiretso sa kwarto ko upang kunin ang phone sa ilalim ng unan ko. Sinubukan ko siyang tawagan pero hindi siya sumasagot. Ilang beses kong inulit pero hindi pa rin siya sumasagot. Kaya tingin ko, busy nga siya. Kinagat ko ang ibabang labi ko at naisipan na sunuko na lang. Nalulungkot ako para sa anak ko. Kung may lakas na loob pa lang ako na hilain si Hunter patungo rito ay ginawa ko na. Pero hindi naman ako yung babae na pinipilit ang isang tao kung busy naman. Hindi ako ganun. Gusto kong yakapin ang anak ko at sabihin na busy lang si Hunter. Pero alam ko naman na hindi niya maintindihan. Umawang ang labi ko nang maramdaman ko ang pagtulo ng luha ko sa pisngi ko. Agad ko itong pinahiran at inilapag sa kama ang phone. Ako na lang siguro ang bahala kay Theodore. Nang maghapon ay tuloy-tuloy pa rin ang birthday party ng anak ko. Dumating ang ibang katrabaho ni Abby at nagkasiyahan sila. Hindi na rin naging malungkot ang anak ko dahil nakikipaghabulan na siya sa mga bata na naririto. Si Carlo at Kayla naman ay kailangan ng umuwi dahil baka mahuhuli raw sila sa bangka. Huwag muna kayong umuwi, sambit ko sabay hawak sa kamay ni Kayla. Dito na lang kayo matutulog. Gusto ko pa sana magstay, Hayes. Pero alam mo naman, may trabaho pa kami bukas. Tsaka, inangat niya ang plastic bag na may laman na mga ulam na pinabaon ko sa kanila. May bring house na rin kami. Hindi ko akalain na bonggang-bongga ang birthday niya. Oo nga, pagsang-ayon ni Carlo, nalulungkot lang ako para kay Theodore kasi hinahanap niya papa niya. Napakagat na lang ako sa aking labi at nag-iwas ng tingin. Nakita ko na siniko ni Kayla si Carlo at nilakihan ng mata. Mahina akong natawa at hinarap muli silang dalawa. Merry Christmas, Kathy. Alam namin na may pinagdadaanan ka. Narito lang kami lagi para sa iyo, sambit ni Kayla at umatras na. Kumaway ako sa kanilang dalawa at pinagmasdan ang kanilang pag-alis. Hindi ko maiwasan ang malungkot dahil alam ko na matagal na naman kami magkikita. Akmang tatalikod na sana ako nang marinig ko ang boses ni Hunter. Kathy, natigilan ako at agad na palingon sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ko nang makita ko siya. Simple lang ang kanyang suot at ang kanyang kamay ay nasa bulsa ng kanyang pantalon. Hunter, hindi makapaniwala kung sambit. Nandito ka. Seryoso ang kanyang mukha habang nakatitig sa akin. Umawang ang labi ko nang magtama ang paningin namin. Napalunok ako nang unti-unti siyang humakbang papalapit sa akin. I'm sorry, sambit niya nang tuluyan na siyang nasata harapan ko. I'm sorry, I made you upset. Namilog ang mata ko nang bigla niya akong niyakap. Hindi maipagkaila ang saya na nararamdaman ko. Tama na yan, lovebirds. Kumain na tayo, si Abby. Nang kumuwala ako sa yakap niya ay nakita ko ang anak ko na tumatakbo papatungo sa amin. Sinalubong naman siya ni Hunter at inangat. Papa, maligayang sambit ni Theodore. Happy birthday, Theodore. I have so many gifts for you. Ngumiti siya at kinuha ang kamay ko. Oy, lalanggeman ako. Mamaya na yan. Kain muna tayo rito. Family picture mamaya. Hindi na ako nakapagsalita. Kapag talaga nasa paligid ko si Abby ay palagi na lang niya akong pinapahiya sa harapan ni Hunter. I like that, Abby. Napasinghap ako nang pinagsiklap ni Hunter ang kamay namin kaya napatingin ako roon. After we eat, let us talk about Theodore having my surname. Namilog ang mata ko at nagangat ng tingin sa kanya. Ha, gusto kong palitan ang apelyido ni Theodore. Tumungo ako. Oo naman, Hunter. Wala namang kaso iyon sa akin since anak naman niya si Theodore. I also want to replace your surname with mine, Kathy.
Hindi na ako makapaghintay na mangyari iyon. Tuluyan na akong nanghina lalo na nang halikan niya ang pisngi ko bago niya ako hinila patungo sa may lamesa. Nakatingin lang ako kay Hunter habang sinusubuan niya si Theodore ng cake. Nakita ko ang saya sa mata ng anak ko habang nasa kondangan siya ni Hunter. Na-realize ko na mabuting ama pala ni Hunter sa anak ko. Oy, tigil, natatawang saway sa akin ni Abby. Baka matuno. Bigla akong natauhan at tinapos na lang ang kinain ko. Kaming dalawa ni Abby ang nasa isang table habang ang mag-ama ko ay malapit sa cake. Grabe naman si Papa Hunter, mahal na mahal niya talaga ang anak niya. Nilingon niya ako at kinindatan. Baka hindi ka natitigilan ni Papa Hunter, girl. Sa ilang taon niyo ba namang hiwalay tapos may tinago ka pang remembrance, di na ako magtataka kung taon-taon ka manggang anak. Inis ko siyang binalingan. Kanina ka pa, talagang araw-araw ko nang papuntahin dito si William. Umirap siya at umayos ng upo. Wala akong pakialam sa kanya, Kathy. Ang mahalaga ay wala na ako sa kumpanya niya at hindi ko nasisingilan yung sahod. Letseng buhay to. Tumayo siya at nagbaba ng tingin sa akin. Pupuntahan ko muna si Diana. Ikaw, huwag ka puro titig. Hindi nakakabuntis ang titig. Abby, halakhak lang ang kanyang isinukli sa akin bago siya umalis. Napabuntong hininga na lang ako at ibinalik ang tingin sa mag-ama ko. Tumayo ako at dinala ang pinggan ko patungo sa kanila. Anak, umupo ako sa tabi ni Hunter at pinunasan ang kalat sa gilid ng labi ng anak ko gamit ang tissue na nakadisplay sa lamesa. Kumain ka na ba? Tanong ko matapos kong panasan si Theodore at binalingan si Hunter. Ngumiti siya sa akin sabay haplos sa buhok ng anak ko. Yep, tapos na akong kumain. Medyo nadismaya ako sa kanyang sagot pero naintindihan ko. Siguro kumain na siya sa kanila. Tumungo ako sa kanya at inayos ang buhok ng anak ko. Masaya yata ngayon si Theodore, siguro dahil nandito ka. Naibaba ko ang tingin ko sa aking kamay nang bigla niya itong hinawakan. Hinaplos ng kanyang daliri ang singsing na ibinigay niya sa akin. I will be the happiest kapag naikasal na ako sa iyo, Kathy. Umawang ang labi ko at nagangat ng tingin sa kanya. Tuluyan na akong naluso nang bigla siyang ngumiti sa akin. Ngiti na hindi peke at umabot hanggang tainga. Hunter, natigilan ako sa pagsasalita ng bigla kong nakita si William na papatungo sa amin. Sumimangot si Hunter at napailing. What are you doing here, William? You are ruining our moment. Bakas sa boses ni Hunter ang pagkairita. Umawang ang labi ko at nakita ko na natigilan si William sa paghila ng upuan. Oh, did I? Binalingan ako ni William. I'm sorry, Kathy. Pinigilan ko siya sa pagsasalita at tumungo. Okay lang, umupo ka. Narinig ko ang mahinang pagprotesta ni Hunter at hindi na makatingin sa akin. Ngumiti si William at umupo. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng lamesa at tiningnan kami. So, hindi ko akalain na ganito pala kasaya kapag may birthday party. Umawang ang labi ko. Iba kasi ang party ng mga mayayaman sa mga mahihirap. Kadalasan sa mga katulad namin, kapag may handaan, ini-invite namin mga tao kahit hindi kilala ang iba. Basta masaya lang ang anak ko. I am happy for the both you, guys, seryosong sambit ni William. Hindi ko akalain na sa wakas ay magiging masaya na si Hunter. Kilalang kilala ko na si Hunter, Kathy. Akala ko pa naman ako ang unang mag-aasawa sa amin at magkaanak. Shut up, dude. Salubong na ang kilay ni Hunter. Bumantong hininga ako. Pasensya na at hindi ka naasikaso, sobrang dami kasi ng bisita. Umiling lang siya sa akin. Nah, it's alright. Inasikaso naman ako ni Abby at ang sarap ng mga ulam nyo. Hinimas niya ang kanyang ternayan. Nabusog ako. Napangiti na lang ako at napabuntong hininga. Nang Abby ay nagpadala pa si Hunter ng tagalinas ng mga kalat para hindi na raw kami mahihirapan. Gusto kong sabihin sa kanya na sobrang gastos lang yun at kaya naman namin maglinis. Magsisimba pala kami ni Diana ngayon, sasama ba kayo? Tanong ni Abby habang inaayos ang kanyang damit. Oo, sagot ko at nilingon si Hunter habang nasa gilid niya si Theodore. Sasama ka ba, Hunter? Yes, I'm coming with you, sagot niya. Kukunin ko na sana si Theodore mula sa kanya pero nagulat ako nang bigla siyang tumayo at binuhat ang anak ko. Napatayo ako at agad siyang hinarangan.
Kailangan ko lang bihisan si Theodore. Pinasadahan niya ang buong paligid. Where is your room? Napalunok ako sa kanyang tanong pero agad din itinuro ang brown na pinto. Tumungo siya at naunang naglakad patungo sa kwarto ko. Natigilan ako saglit at sinulyapan si Abby na nakangisi na sa akin ng nakakaloko. Kinindatan niya ako bago niya ako iniwan mag-isa sa sala. Naibagsak ko na lang ang balikat ko at sumunod na kay Hunter. Nang makapasok ako sa kwarto ay nakita ko silang nasa kama ko. Ngumiti ako at dumiretso sa kabinet upang maghanap ng damit. Natigilan lang ako sa paghahanap ng damit nang biglang nagsalita si Hunter. Kathy, nilingon ko siya at nakita ko na nakatayo na siya. Binaba ko ang tingin ko kay Theodore na nakahiga na sa kama habang hawak-hawak ang isang laruan. Napalunok ako nang humakbang siya papalapit. Bakit? Umawang ang labi ko nang bigla niya akong tinulak sa may kabinet at sinampo niya ang kanyang kamay sa gilid ko. Humilig siya papalapit sa akin na nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Hunter, ang kanyang mata ay nakatuon sa akin. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata kung gaano siya kasaya ngayon. Bumaba ang tingin niya sa kaliwang kamay ko at inangat. Mas lalong bumilis ang pagtibok ng puso ko nang lamapat sa kanyang labi ang likod ng aking kamay. Matagal akong napatingin doon bago ako nag-iwas ng tingin. Kathy, we will go to church and surrender ourselves to God? Mahinahong sinabi niya at ibinaba ang kamay ko. We will ask for forgiveness. Gusto kitang makasama, Kathy, kayo ng anak ko. Biglang tumulo ang luha sa aking mga mata. Hindi ko namalayan na umiiyak na pala ako. Ang kanyang mata ay namumungay. Hinawakan niya ang mukha ko at pinunasan ang luha ko gamit ang kanyang kamay. Deserve mo ang maging masaya, kayo ng anak ko. Ayoko na itatago ka lang, Kathy. Gusto kong ipagsigawan sa lahat na akin ka at sayo lang ako. Gusto mo yun, di ba? Hindi ako nagsalita at nagpatuloy lang sa pagluha. Alam ko na hanggang ngayon, may puwang pa rin sa puso mo na ayaw mo na sa ganitong relasyon. Sa sobrang bait mo, Kathy, tingin ko ay hindi ko deserve ang isang katulad mo. But then, I will prove to you my love. Ikaw lang ang babaeng mahal ko simula pa lang at wala nang iba. Napayuko ako at pinaikit ang mata. Tumutulo pa rin ang luha ko at hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa kanya. Hinawakan niya ang baba ko at inangat patungo sa kanya. I love you, every inch of you. Hunter. Napapikit ako nang unti-unti niyang inilapit sa akin ang kanyang sarili. Akala ko ay hahalikan na niya ako pero nagulat ako nang sumigaw siya sakit. Agad akong nagmulat at namilog ang mata ko na nakahawak na si Hunter sa kanyang braso. Umawang ang labi ko at naibaba ang tingin sa sahig na may laruan ni Theodore. Theodore, agad kong nilapitan ang anak ko na pumapalakpak na. Yehey, Mama, anak, bakit mo ginawa yun? Narinig ko ang pagtawa ni Hunter. Gulat ko naman siyang nilingon. Kumunat ang noo ko nang makita ko siyang nakangisi na. It looks like Theodore doesn't want me to kiss you, Kathy. Damn, it hurts. Nag-init ang buong mukha ko at hindi na lang nagsalita. Kinuha ko ang damit sa kabinet at binihisan na ang anak ko.